anong itsura ng vote buying sa ngayon maliban sa pamimigay ng pera, which continues to be the dominant way by which people try to buy your vote or people try to sell their votes. Pero nandiyan na rin yung sa pamamagitan ng pagpapadala ng pera by way of e-wallets. Kaya yung mga GCash, PayMaya, ano na yan kabalikat na rin ho natin sa kampanyang ito. Meron din nagbibigay ng groceries, bigas. Kamakailan na-discover natin yung nagbibigay sila ng parang ATM cards or membership cards din, no? Na pwede mo lang ibigay in exchange for a certain amount of worth of goods, kung tutuusin. At marami pang iba. Yung iba nagpapabingo, yung iba nagpapa-talent show, yung iba nagra-raffle ng sasakyan. Lahat yan ay trace naman dun sa definition talaga na offering of money or anything of value. Ngayon, meron isa pang uri ng vote buying na isinama na rin ho natin sa focus ng ating reform initiative. Ito yung kinaiinisan ng marami sa ngayon na tinatawag na abuse of state resources. Kung naririnig nyo yung salitang ayuda na bagamat ito ay isang lehitimong polisiya o programa ng pamahalaan, tila yata ngayong panahon ng eleksyon parang nasasalaula o naaabuso ng mga taong ginagamit ito para sa kanilang pangsariling interes, no? So ilan lang ho yan sa mga uri ng o itsura ng vote buying sa ngayon. But all in all, we are trying to confront it because kahit na ang mandato talaga ng COMELEC ay siguruhin na in the casting of votes or in the counting of votes or in the auditing of votes, may integridad ng proseso, yan ho ay patungkol sa ating mga balota. But vote buying happens outside or beyond the ballot. So even if you come to the precinct at meron ako yung i-cast na ballot, mabilang ng tama, ma-audit ng tama, kung bago naman kayong dumating sa presinto, naisanlan nyo na pala yung botong yun, yan ay bagay na bagamat wala sa primary mandate of the commission, we are still trying to confront and to do something about because it affects in the end, ultimately, the honesty, the integrity of our elections.